Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ditong 5 of Cups. Give me the message. Meron ditong the Hangman. Give me the message and energy. Meron ditong 5 of Wands. Reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong Judgment. Meron ditong 2 of Cups. Meron ditong 9 of Wands. Page of Wands reverse. Tumalsik to. Meron ditong 5 of Pentacles. Nakikita ko yung 555. Meron misay sa'yo yung angel number 555. Nafe-feel ko may new beginning para sa'yo, okay? Ito na yung nakikita ko. Pero mas may naman tingnan mo sa Google search kung ano yung ibig sabihin ng 555 angel number. Okay, start na tayo. Ano yung energy ng person mo? Nafe-feel ko dito, ayaw niya na ng away sa connection na to. Ayaw niya na yung tipo na conflict. Maybe binabagabag to ng konsensya. Or pwede rin sabihin, gusto na nitong makipagkasundo sa'yo, okay? Ito yung gusto mangyari nitong tao na to. Kasi nafe-feel ko dito na nahihirapan siya sa sitwasyon. Kumbaga, no, yung pangyayari sa inyo, yung pananahimik mo, nagbigay ito ng labis na, alam mo yun, labis na bighati sa kanyang nararamdaman. Kasi, hindi niya akalain na mawawala ka sa buhay niya, okay? Then, nafe-feel ko, yung pagkawala ninyong dalawa, dito siya nakakaramdam ng lungkot, okay? Pangungulila, or pwede rin sabihin na nahirapan siya sa sitwasyon. Gusto niya na makipagkasundo sa'yo. Gusto niya nang ayusin yung connection nyo. Gusto niyang mag-offer sa'yo, bumawi. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, naka-reverse na itong si 5 of Cups. Nagkakaroon na to ng kaliwanagan. Kumbaga, no, gagawa to ng paraan para mabuksan muli yung inyong communication, or pwede rin sabihin na gusto na nitong kumilos, okay? Kasi lumabas dito si Page of Wands. Gusto niya nitong kumilos sa'yo. Gusto ka na niyang puntahan. Pero, nag-iintay lang siya. Then, nakikitaan ko rin dito na meron ditong 2 of Cups na kung saan ano, meron ditong tao, or pwede rin sabihin ikaw, ayaw mo pa yung pakikipagkita dito, or ayaw mo pa tong makita. Meron ditong ayaw pang makita, okay? Pwedeng ikaw ito. Ayaw mo makita ang mukha nito, or sabihin natin, ayaw mong maalala itong tao nito. Ayaw mong makipagkasundo kung ano man yung gusto niya. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero itong tao nito, gusto na nitong umaksyon. Nakikitaan ka ng tao na to na sobra kang grounded, sobra kang pinoprotektahan mo yung sarili mo. Kasi lumabas si Judgment. Yung tipong ginising ka sa pangyayaring ito. Ito lang yung nafe-feel ko. May paggising dito, or sabihin natin na merong ginigising sa bawat isa. May paggising sa'yo at may paggising din dito na kung saan ano, nagkaroon to ng realization, then ikaw naman natuto mong pahalagahan, o natuto mong i-boundary yung sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi itong tao na to, gusto kanyang puntahan, gusto niyang i-offer yung 2 of Cups niya, yung new beginning, bago simula, no? Kasi nahihirapan siya sa sitwasyon. Ayaw niya ng ganito, ayaw niya yung away, ayaw niya yung gulo. Kasi nakikita ko rito na itong tao na ito, gustong maging malaya yung connection. Yung tipo ba na maganda yung samahan, maganda yung usapan, maayos kayong dalawa, ganon yung gusto nitong mangyari. Kasi the Hangman, ano, nagkakaroon na to ng kaliwanagan, or pwede ring sabihin na pinalalaya niya na yung sarili niya sa sitwasyon. Gusto niya na makalaya sa ganung pakaramdam, na yung tipo na yung sobrang bigat,
na meron nararamdaman niya na may sama ka ng loob, yun yung nagpapabigat sa kalooban ng tao na to. Ito lang yung nararamdaman ko, ano, na kung saan ito yung kumukulong sa kanya, yung ganong pakaramdam. Maybe nakokonsensya, or pwede rin sabihin na dahil lumabas si judgment, ginigising na to, or pwede rin sabihin pinaiisip na nito yung mga masasakit na ginawa niya sa'yo, or yung mga pangyayari, ano, kumbaga nagkakaroon na to ng kaliwanagan. Okay, ito lang yung nararamdaman ko kasi may judgment dito. Then dito, no, sa Nine of Wands, napaka-grounded mo. Kumbaga, pinoprotektahan mo yung sarili mo. Sobra kang naglagay ng bakod sa yung sarili. Kasi nakikita ko rito na ikaw yung tipo ng tao na responsible. Kumbaga, no, kapag ikaw ay gusto mo, kung magkakaroon ka ng kapartner, katulad mo din, yung may equal and balance, responsible din tulad mo. Kasi nakikita ko rito na ikaw din yung kumikilos, okay? Maybe nagsawa ka na dito, or pwede rin sabihin na pagod ka na. Pero ganun pa man, ano, kahit napapagod ka na, nakatingin ka pa rin, or pwede rin sabihin na tinitingnan mo pa rin siya. Ito lang yung nararamdaman ko, ano. Kahit pagod ka na sa nangyari sa inyo, ayaw mong magbigay ng attention sa taong ito, pero nakatingin ka pa rin sa gawin niya. Yung tipong ganun. Yung tipong nilayasan mo siya, pero nakatingin ka pa rin sa gawin niya. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, no, ayaw mo dito ng, ano, communication. Ayaw mo makipag-usap dito. Pero kahit ayaw mo makipag-usap dito, nakatingin ka pa rin, or gusto mo pa rin malaman yung nangyayari sa kanya ng lihim. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung karagdagang mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano pa yung message para sa'yo? Nafe-feel ko din dito, nahihirapan siya. Okay, ito lang yung nakikita ko. Ito yung gusto niya, lumabas nito kahapon, Ten of Cups. Ito yung gusto niyang mangyari, yung maayos yung connection niyo. Pero ganun pa man, ano, ikaw dito ayaw mo talaga. Pero nakatingin ka pa rin sa person mo, pero ayaw mo talaga. Then dito, no, sa Three of Wands, meron kang iniintay dito. Pwede rin sabihin na siya din to, nag-iintay siya. Meron nga pala ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay? Ito lang nakikita ko. Give me more information. Or pwede rin sabihin, person mo to, yung mga binanggit ko. Or pwede rin ikaw. Okay? Meron ditong Ace of Wands. Nagkakaroon ka dito ng clarity. Ito lang yung nararamdaman ko. Nagiging malinaw na para sa iyong lahat. Or pwede rin sabihin, nakatuon ka ngayon sa goal mo. Kasi nakikita ko dito na passionate ka kung ano yung sinet mong goal para sa iyong sarili, okay? Kumbaga, nakaset sa iyong kaisipan na ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ganun nararamdaman ko dito. Kasi naghihintay ka dito eh. Naghihintay ka ng pagbabago. Pero ganun pa man, ano, meron din ditong tao naghihintay sa'yo. Ten of Cups ang gusto niya, pagkakasundo. The World. Nafe-feel ko dito may distance. May distance sa inyong dalawa, okay? Pero ganun pa man, ano, pwede rin sabihin yung person itong dumating sa'yo, okay? Or pwede rin sabihin ito din yung gusto ng person mo. Mahalin, ano, vice versa. Kasi nakikitaan ko dito ng The World. Meron ditong nasa ibang bansa, or pwede rin sabihin foreigner yung partner mo. Depende, ano, pwede rin sabihin na ikaw yung nasa ibang bansa, then nasa Pinas siya. Tingnan nyo na lang yung sitwasyon nyo kung kayo yung tinutukoy ko dito, okay? Kasi meron ako nakikita ditong nasa ibang bansa na nag-iintay. Then, Queen of Cups, matapang pa rin tong tao na to. Kumbaga, hindi siya nagpapatinag. Ito na yung nafe-feel ko. Meron ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Si Libra energy, Aquarius, and Gemini. Matatag pa rin to ang tao na to. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Hindi siya nagpapatinag. Kumbaga, nakatuon talaga siya sa goal niya. Naghihintay siya. Maybe itong Ten of Cups, pwede rin sabihin family niya. Gusto niyang mabuo yung pamilya niya. Or pwede rin sabihin, nasa Pinas yung family niya. Or pwede rin sabihin na yung person mo, ito yung gusto mangyari sa inyo, si Ten of Cups. Yung pagkakasundo, yung mabuo yung pamilya.
at yung anak, ganun. Ito na yung nararamdaman ko. Then dito, no, gusto niya yung clarity. Yung maging klaro ang lahat. Kaya lang dito, itong si Queen of Swords, matigas, matapang, may dignidad siya. Kumbaga, ano na siya yung independent, super independent. Marami na siyang natutunan sa hamon ng buhay. Dahil doon sa hamon ng buhay na nararanasan niya, yun yung nagpatatag sa kanya kung bakit siya nagiging matigas. Pero ganun pa ma'am, ginagamitan niya lang to ng talino. Nagiging siyang wise na babae. Ganun lang yung energy, okay? Ito, ano po yung mensahe para sa'yo? Give me the message. Anong mensahe para dito? Meron ditong Blue Moon. You are ready, make your masterpiece. Kumbaga, ready ka para makabuo ka ng empire mo. Empire, yan. Kumbaga, meron kang mga pangarap, meron kang gustong marating. Yung tipo na kaya mong suluhin ang lahat. Kaya mong matupad yung goal mo kahit nag-iisa ka nang walang kapartner sa buhay. Yung tipo lang na ganun. Okay, ito lang yung nararamdaman ko na meron kang hinihiling, ayaw mo magpatinag or ayaw mo magpaabala sa iba. Okay, ayaw mo nang masira yung goal or yung iyong sinet na goal para sa iyong sarili. Kasi nafe-feel ko dito na nagmamatigas ka eh. Ayaw mong pansinin yung person mo, ayaw mo makipagkita, pero kahit ayaw mo makipagkita, nakatingin ka pa rin sa kanya. Okay? Yung tipo na nagmamatigas ka, ayaw mong magkasundo muli kayo or ayaw mong mabuo yung pamilya nyo, pero kahit ayaw mo siya, nakatingin ka pa rin sa kanya. Ito lang nafe-feel ko, yung maybe may gusto kang patunayan sa tao na ito. Ganun lang yung nararamdaman ko. Then dito sa witchy medicine, connect to the earth. Nafe-feel ko nakakonect ka sa earth na kung saan meron kang mga ginagawa na protection or pwede rin sabihin na nire-release mo yung mga bad experience mo sa kalikasan, okay? Or pwede rin sabihin na tumitingin ka sa langit, sa mga bituin, okay? Kung makikita mo yung babae dito, nakatingin siya sa langit eh. Nakatingala. Ito rin nafe-feel ko, okay? May ganun dito. Then, nakikitaan ko rin dito na hindi ka dito matitinag. Nakatuon ka talaga sa iyong goal, sa mga pangarap mo. Na kung saan nakikitaan ko dito ng tagumpay. Tingnan pa natin kung ano pa yung another message para sa'yo. Give me the message. Meron ditong first quarter, moon in Cancer. Push through anything insecurity. Kumbaga, tinanggalan mo na rin yung iyong mga masasamang habit or yung mga kinaiingitan mo before. Ganun. Maybe nainggit ka sa iba na mayroon silang masasayang family, pero ngayon na mo siya napag-aralan mo or pwede rin sabihin na napag-aralan mo kontrolin kung ano yung mga wala sa'yo at tinanggap mo to ng buo. Ganun lang yung energy nito si Cancer. Then first quarter mo in Aries, step into your power. Kasi nung na-accept mo yung mga mali sa'yo, ito yung naging lakas or ito yung naging katatagan para sa'yo. Kasi wala nang maitatapon sa'yo eh. Kasi naalisan mo to eh. Napagtagumpayan mo ito eh. Yung mga problema na dumating sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito na naibalik mo yung lakas mo. Okay? Kumbaga, okay na sa'yo na kahit nag-iisa, independent ka, nagiging ka namang matatag. Okay? Ito na yung nafe-feel ko kasi sumasagana ka dito. Okay? Maybe nagiging maganda ang kabuhayan mo. Ito na yung nararamdaman ko. Then dito, sa first quarter mo in Pisces, honor your feelings. Ngayon mo napapahalagaan yung nararamdaman mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Maybe before, marami kang mga tanong sa iyong sarili na kung saan naka-stuck ka sa sitwasyon. Pero ngayon, nabawi mo yung lakas mo, napapahalagaan mo na yung sarili mo. Ito yung nararamdaman ko. Give me more information. Then dito, sa New Moon in Aries,
Go for it. Kung ano man yung mga pangarap mo, kung ano man yung mga gusto mong marating sa buhay, magdire-diretso ka lang. Kasi nararamdaman ko na ginagabayan ka dito. Okay? Kasi ginising ka eh. Ginising ka dito ng angel mo. Maybe nahirapan ka din sa sitwasyon, sa connection nito, kaya ka ginising dito. At dahil doon naibalik mo yung iyong tapang, lakas ng loob at kumpiyansa sa iyong sarili. Ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.